Ma'am, yung itong pagbaha na 'to, compared doon sa Bagyong Tino, how would you differentiate? Mas grabe po ba ito? Actually, hindi. Mas grabe talaga yung baha ng Tino. Para sa akin, uncomparable siya eh. Ngayon nagbaha, although it made a difference na evacuate early kasi at least less yung wala tayong issues o wala tayong concerns masyado on sa people kasi yun yung issue sa Tino eh, the casualties. Ngayon sa pagbaha, may nagbaha, nag-overflow yung mga rivers and mga spillways, pero madali naman po yung pag-subside ng tubig. Pero actually, din siya, comparable siya in the sense na itong areas na binahaan, hindi siya normally binabaha. Same nung sa Tino. Same nung sa Tino na these are towns na, again, not normally binabaha din. So, parang ganun siya in that sense. Pero mas grabe talaga yung tubig. Ma'am, ito may nakikita kami mga rumaragasa talaga na baha. Ano po? Ito po ba dahil sa mga nag-overflow na ilog o drainage problem po? Yes. I believe yung mga nakikita niyong videos, yun yung sa Barili and sa Karkar. Kahapon, pinuntahan ni Governor Pam immediately yung Karkar just when the flood subsided. Yun yung immediate po ni Gov Pam na kailangan talaga palaliman yung waterway nila. Kasi baka, I believe that's the reason na nag-overflow siya. Medyo mababaw. And then, pero sabi na din niya na kailangan din talaga tingnan kung effective ba or if there's another way if there's other things that we can do there. Kasi, again, yun nga, ngayon lang din to nangyari sa kanila. So baka something happened or ipapa-investigate po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!